Pag nagbukas ka ng cellphone mo ngayon sa social media, magugulat ka. Maalala mo na parang nung kasagsagan ng kampanya ng Panguluhan natin, ng eleksyon. Puro propaganda. Kabi-kabilang mga magagandang mga title ng kanilang mga vlog. Pero isang bagay lang naman, oras binuksan mo at pinanood. Puro paninira. Talagang yung mga titulo nila, mga mapanghamon, talagang bubuksan mo. At hindi naman ako mahilig sa politika. Kaya lang, parang naaalma rin ako, parang medyo kakaiba talaga nangyayari. Kala ko pag yung eleksyon lang, o yung halimbawa isang buwan pa bago yung mismong butuhan, saka nangyayari ang ganyan. Ang tagal pa. 2023 lang ngayon, 2028 ang eleksyon ng Panguluhan. Mag-eleksyon ng 2025 pero hindi yung Panguluhan, mga senador lang yun. Pero itong pinupunto natin ngayon at yung mapapanood mismo sa social media, mga kanya-kanyang mga batuhan nila doon, pangpanguluhan yun. Dahil ang binubumba nila ng binubumba, si Vice President Sara. Sa totoo lang, ako naman ang binoto ko talaga si Marcos. Kaya lang nga din nitong huli, nagtataka ako. Lalo na rin siyempre apektado lahat tayo. Nung magtaasan ang lahat ng bilihin, pagkaupo lang niya. Tapos nitong huli, pinakailan pa pati bigas. Tumaas na rin at ang pinagmamalaki nila ang ekonomiya daw natin tumaas na. At kaya nga, ayun, bumaba na inflation. Pero ang problema, hindi pa bago yung tumaas ng bilihin. Na ito nga lang, pero yung pinoblema ng tao, nung tumaas ito, na doon nagpapahirap hanggang ngayon sa tao, hindi naman nila binabago. Ang pinagmamalaki lang, ayan, nahinto na yung inflation natin, bumaba na. Pero ganun pa rin yung hirap na nararamdaman. Dati nakakabili ako ng kalahating kilong sibuyas. Ngayon, hindi ka na makabili. At talagang kung bibili ka sa mga tinda-tinda, siyempre kaya natin nasasabi to. Gusto lang natin talakayin yung mga bagay na dinaranas ng mga katulad ko. Katulad natin, marami tayo, di ba? Milyon-milyon tayong ganito ang buhay natin. Kaya nga tayong madalas ibinabalahura at saka yung kumbaga ginagawa na talagang walang pag-iisip para lang makuha yung ating mga simpatya. Bakit? Dahil nga tayo milyon-milyon. Tayong kanilang sintro na siluin kung sino man yung may pakana ng mga lumilitaw ngayong mga lumilitaw na mga paninira sa madaling salita. Wala naman tayo rito pang kumbaga hinuhusgahan. Nakabase lang tayo dun sa mga napapanood natin. Araw at gabi walang patid kaya, di ba? Siguro kung kayo mahilig din magbukas ng cellphone ninyo, ganyan ang inyong mapupuna. Kakaiba talaga. At ngayon marami din ako nang papanood doon na nasa na daw si Marcos. Pagkatapos ng mga gulo na yun sa Kongreso, yung bombing sa Marawi, at yung lindol na malakas sa Mindanao, sa Surigao, unang-una. Hanggang ngayon wala, maliban sa sinasabi na may COVID. Pero inuulit ko, si Marcos ang binoto ko. At nagtataka nga lang din ako, dapat lumalabas na siya. Kung may COVID man siya, pwede naman yung video lang, di ba? At ang may COVID naman, hindi naman kumbagay ratay ang karamdaman mo. Kaya lumalayo ka lang sa tao para hindi ka makahawa. Pero malakas ka pa rin. Dapat naglalabas man lang siya ng kanyang video. So, tapos ipakita niya, ipalabas niya sa mga naghahanap sa kanya, sa media. So, di ba? Alam nga naman na hindi niya magawa ang ganong bagay. Kaya para nakapagtataka rin yung sobrang-sobra. Sobrang-sobra talagang pananahimik niya. Nagkakagulo sa Kongreso at may kinulong na nga.
Sino ba yun? Basta may ipinulong. Tapos ang next na, siyempre sasara na yung istasyon ng kanilang pinagtatrabahuhan ng dalawang angkor na ito. Napanood ko kaya yun. Siguro hindi kumpleto sa talagang mga detalye yung mga sinasabi ko. Pero itong mga bagay na ipinararating ko, siguro concerned din naman ng marami. Ang maraming katulad ko. Kung saan na ba talaga tayo. Paano na nangyayari sa Pilipinas. Kung ano-ano ang balita. Pero basta nakapokus lang tayo muna ngayon kung bakit si BBM hindi na natin nakikita. Nagkakagulo talaga. Ultimo yung mga supporters niya. Yung mga vlogger, nalilito lang sinong kakampir. Ganun lang nakikita ko sa panahon ngayon. Parang yung mga dating kampi sa kanya, mapapanood ko, parang tinutulig sana siya. Yun naman kabila, yung dating DDS na tinatawag nila, parang ngayon, ang tinitira na si DP Sara. Pero sa akin, sa gitna lang ako dyan. Wala naman tayong mararating kung lahat-lahat tayo parating mag-aaway. Tapos tayo sasakay sa mga nakaupo na ito. Na alam naman natin na iisa lang din naman ang gusto ng mga ito. Kita naman di ba? Matatanda na rin tayo. Hindi naman talaga ang intensyon nila mapabuti yung bansa natin, matulungan tayong mahirap. Mga sarili nilang kagustuhan, ang gusto nilang protektahan. Yung mga sariling interest sa mga ginagawa nilang ito. Interest yun kasi biro mo si Romualdez. Ito ang lahat ng ito ay doon nagsisimula sa kanya sa Kongreso. At saka sunod-sunod na pagbomba sa mga Duterte. O, hindi ba nagsimula yan sa CIF, yung confidential fund? Talagang halatang halata mo naman na talaga ang gusto lang nilang pilayin at perwisyuhin dito na hindi makapurma. Yung Vice President natin si Sara. Sumunod na yung ICC, tapos yung impeachment. Kung itong ginagawa nilang ito, nag-resolution sila, napapasukin yung ICC. Yung pagbura ng bilihin na makakatulong sa mga Pilipino ang ginagawa nila. Siguro pag i-eleksyon, kahit bukas talagang mananalo sila. Ilang naman ang gusto ng tao. Aasinso ba tayo sa ginagawa nilang yan? Wala. Pagka parating away, hindi naman away na sakitan to kumbaga mga emosyon lang ang damay dito, mga damdamin. Yung iba siyempre pag ikaw ay talagang nasa kabila ang panig, talagang masasaktan ka din Lalo na kung pakiramdam mo talagang below the belt yung sinasabi nila dun sa pinapanigan mo. Ako naman nasa gitna lang rito. At ang mga pinapahayag ko ngayon, nakabase lang din sa nakikita ko. Nararanasan mismo. Hindi tayo pwedeng magsalita dito na tayo nag-aalat siyamba lang. Yung kaya nandadagas na sumasagasa tayo ng iba. Nakabase lang lahat ito sa ating nakikita at napapanood. At siyempre din sa ating mga nagiging karanasan ng mga nakaraan. At ang lahat ng ito parang naisip ko nga. Talagang pambihirang mga pangyayari. Isang malalim na, sabi nga na isang napanood kong international lawyer. Sabi niya may malalim na dahilang pampolitika na nangyayaring ito. At kahit na rin siya kumbaga nababaghan siya. Naninibago sa nangyayaring ito sa kaganapan sa ating bansa. Pero ang pinakapunto ko lang dito, magpakita sana yung pinaburan ko. Alam naman natin na sa kanya makikinig lahat ito. Isang salita lang yung lahat ng bagay na yan. Nasa social media man, sa mga stream media man, o sa mismong kongreso man, pa sigurado kapag siyang nagsalita. Ang nakakapagtaka tahimik na tahimik. O sabihin na nga natin na may sakit na nagka-COVID. Hindi pa pwede naman nga, ito nasabi ko na kanina, mag-video siya kahit mga 10 seconds man lang. Pwede naman yung ilabas yun. Wala. Talagang makikita mo lang dun sa mga naglalabas ng mga statement daw niya yun. Ang ipapakita lang mga picture, mga nakalipas ng picture yun. Saka may isang picture na napanood ko doon, nakamas picture lang.
Pero sana huwag nang humaba ito. Dahil tayo rin lahat maapektuhan ito. Wala na yung mga halang ang kaluluwa, naglilipa na lalo dahil alam nila walang iintindi sa kanila dahil abala lahat eh. Yung matataas nating opisyal na dapat nagpapasimuno ng kagalingan, abalang-abala doon sa kung sino yung taong wawasakin nila. Yan ang pinupunto ko rito. Kung may mga problema man sila, lutasin nila sa paraang kanila lang, hindi yung damay kaya ang mga mamamayan dito. Ito yung palagi nilang ginagamit at kinakasangkalan. Nakakapagtaka talaga dahil hindi mapatid-patid. Tingnan mo na lang yung isang party list congressman. Yung isang babae. Nakapagsampa naman kay kahit ng kaso kay Duterte. Hindi ba? Tapos ang gustong paglutasin ng kaso ni Duterte yung ICC. Demanda nga niya. Ba't hindi nila dito i-demanda kung totoong may kasalanan si Duterte? Ba't ihintayin pa nila yung ICC na pasukin dito? Na-demanda naman nila dahil hindi na to Pangulo. O, diba wala na itong immunity? Talaga makikita mo na parang gusto lang nilang, nanggugulo lang sila ng mga Pilipino. Ginugulang lang nilang bansa. Ginugulo lang nilang Pilipinas. Pinag-aaway-away. Katulad ng mga vlogger, kanina nasabi ko. Kanya-kanya silang bumbahan kung kanino yung panig, talagang obvious na makikita mo na kaagad kung para kanino sila. At siyempre mga balimbing hindi naman nawawala yun. Dati minumura nun si Marcos. Siyempre nung pa ako nanonood ng sa social media nung panahon ng eleksyon ng presidential. Minumura si Marcos, ngayon napapanood ko hindi na niya minumura si Marcos. Ang gusto na niya ngayon tirahin si VP Sara na, Duterte na. Pero noon, mahal na mahal niya yung Duterte. Ayan, ganyan ang mga kulay na nakikita mo sa panahon ito. Na, sa tingin, hindi naman nararapat pa. Napakalayo pa kung ano man yung mga hinahangad ng bawat isa sa kanila. Sana yung paghihirap, yung pagmatas ng bilihin, o yung sabihin natin, yung Philippines, nabumbahan na rin ng bumbahan sa buti hindi naman yung totoong kanyo nang binubuga nila kundi tubig lamang. Pero talagang nakakainit ng uli. Napanood ko yung video nung binubumba nila yung Philippine Coast Guard natin. Yung BIPAR. Talagang walang magawa. Pinapasagian dun sa bubungan nung sa taas ng barko nila. Tapos parang iniipit. Ang lalaking barko. Nakakainit ng ulo din naman talaga. Tapos sa mga pangyayari ito, ang ibibintang pa rin ay kay Duterte at mahal daw ni Duterte ang China. Kaya nga hindi na yun ang Pangulo. Diba? Kaya nga si Marcos na ang Pangulo. Di si Marcos ang gumawa ng diskarte niya. Bilang Pangulo siya noon, ang tingin ko rito, ayun ang kanyang diskarte. Diba? Hindi nang ginawa niya. Pero sa totoo lang, hindi nang porque nang ginawa niyang diplomasya o pamamaraan na pakikitong sa China. Pinakuha na niya yung ating mga karagatan. Kung meron mang nakuha yung China, hindi pa siya nakaupo. Talaga kinuha na ng China yun. Kaya lang siya nakipagdiplomasya doon para maiwasan nga yung gulo. Pero katulad niyan, kinukontra nilang tuloy-tuloy ang China. Di nakakarana sila nung katulad, nung pambubuli ang tawag nga natin doon. Pero siyempre, sa mga Pinoy talaga ang kampiyo. Kaya lang binibigyan natin katiran kung paano dumiskarte ng bawat isang pangulo. Ngayon, si Marcos nang nakapo, di dumiskarte naman siya. Patulad, kung gusto niya ipag-gira niya. Malay mo, matalo natin. Di ba? Lahat naman natin ay gusto ay maging atin yung atin talaga. Ayaw natin pasakop sa iba. Teritoryo natin yun eh. Huwag natin sisihin nakaraan. Yung nakaupo, yun ang ipurso natin kung ano yung kanyang bagay na saloobin tungkol sa ganong problema sa ating Philippines. Iwasan natin yung pagtatalo-talo. Tayo rin naman ito, kahit sino man dyan ang manalo. Matalo man si VP Sara, ang manalo yung kabila. Tayo pa rin naman ito. Tayo lang din ang magkakaungungan dito. Magkakasabgan dikit, magkakabuku ang balikat. Wala naman tayo ibang pupuntan. Hindi naman ibig sabihin na talo yung kabila, ay alis na tayo rito. Tayo pa rin ito. At saka huwag na tayong padala sa mga bagay na pinagdaanan na natin. Alam na natin ganoon ang sistema ng politika. Huwag na tayong sumakay.
Doon sa mga black propaganda na yan, alam na natin yan. Tulad nito mga hindi talaga kilala. Kaya ito kumakabit sa mga Duterte para sila makilala, para pag-usapan sila. Itong Franz Castro na ito, malay ko dito, hindi ko ito kilala. O hindi nga lang ito, nagdemanda kay Duterte, hindi ko makikilala. Si Duterte talagang popular ito. Kaya kahit hindi na ito Pangulo, taas pa rin ito sa survey. Lubat na. Thank you.